ng background na hindi tayo nahihirapan. Okay, set natin sa A4. Okay, ire-record ko ulit. Kasi yung nakarang putol nakakakaya. Okay, punta tayo dito. Panik natin sa internet muna. Okay. Hindi ko kayo iiwan. Kung natagalan kayo sa logo, posted, sige, balikan ko. Pero twice lang. Kasi mahuhuli ako sa topic Okay, dito tayo. Paano mag-alis ng solid background? Ayan, punta na tayo dito sa shoes, no? Tanggalin natin yan. Ayan. Okay. Doon pala sa area na niyo. Okay, saan tayo? Okay. Isang process lang same lang to, same Kukunin ko itong shoes. Ito yung tinanggal mo, di ba? Dito ka kasi nag-ano to sa akin. Click natin yan, Control C, balik kay Corel. Nasa yung Corel ko nawala. Bakit nawala si Corel? Balik tayo. Yung gagawin ko, lahat na yan, Ulitin ko, yung gagawin ko sa lahat na yan, paano mag-alis ng background. Pag sinabing background, solid, damay na siya, no? Dito tayo. Okay? So, ilan na tayo dito? Okay. Mamaya yung t-shirt nyo, kasi galing ako ng Bulacan. Tapos, walang tao sa bahay. Andun yung susi ko, kaya hindi rin ako nakauwi. Ayun. Andyan na yung mga t-shirt nyo. Tapos, sa Sunday na darating, anong date ba sa Sunday? Anong date tayo sa Sunday? Next Sunday po? This coming Sunday. 18 po yun, sir. 18 po. 18. Okay, sa Sunday, magkakaroon tayo ng pictorial. Sagot ko na yung tarpaulin natin. Dapat may banner tayo. Hawak natin yung lahat. Magpipictorial tayo sa Okay guys, dito na tayo. Sabihin natin ito ay laksan natin kasi baka ma-interact kayo doon sa labas. Dito tayo. Ayan. So, paste natin yung kanina. Control B, victory. Ayan. Aralin nyo yung mga command na binigay ko sa inyo, di ba? Meron, Control B. Sanayin nyo, Ayan. Ayan. Ito yung shoes. Okay. Paano mag-alis ng background? Solid, pareho lang. Process ng pag-alis ng background, pati solid, same process. May background ba yung sapatos? Meron. Ayan, puti. Kapag solid background, click. Ayan, sulat. Pag solid background, ang pag-alis, number 1, click image. Sulat. Number 2, click edit bitmap. Number 2. Then wait. Hintayin natin yung yung Corel Photo Paint. Ano yung inaalis natin? Solid background. Kasi yan ang talagang diyan kayo problema pang hindi ka marunong. Wait lang Anong nangyari dito? Bakit? Wait lang, nakaka-problema itong laptop. Ayan. Wait lang Ginamit kasi ito ng pamangking to Kagabi. Pagdating ko, ayaw na magbukas itong laptop. Yung madetect ko, ang daming virus sa TikTok. Grabe. Ayan, ganyan. So, nawala yung sinave ko. Okay. Okay, dito tayo, Paano mag-alis ng solid background? Number 1, click image. Number 2, click edit bitmap. Tama po ba? Then wait. Ngayon, nandito na tayo sa Corel Photo Paint. Ngayon, number 3. Okay, number 3 tayo. Punta tayo sa toolbox. Number 3, go to toolbox.
Hanapin si Magic One Mask Tool. Ayun, Magic One Mask. Number 3, punta sa toolbox, then click Magic One Mask. Ito na, click natin. Yon. Number 3, no? Number 4, hold control. Keyboard. Hold control natin yung keyboard, huwag niyong bibitawan. Then, kasama sa number 4, no? Hold control, then, karugtong, click background. Click solid background. Again, number 4, hold control, click solid background. Meaning yung kulay. Ito, yan. Twice. One. Ayun, no? Ayun, nakita nyo, no? Para may lumalabas na parang lagare. Ayan, no? Then, hold control, ito pa rin. Click ito. Yon. Lahat yan, i-click nyo hanggang sa mawala yan. I-click natin yan. Ayan, laki yan. Ayan, no? May puti. Ayun, no? Nakita nyo? Click. Scroll lang, scroll. Para ma-view. So, okay na. Number 5, delete image. Delete natin yan from the keyboard. Delete. Ayun, nakuha ko na yung sapatos. Okay? Then, after ng delete, Control Z, balik. Then number 6 na ba tayo? 6 ano? Control C. Then, back to Corel Draw. Balik tayo kay Corel Draw. Ito si Corel Draw. Yan ha. Yan. Okay? Buksan natin muna ito para makita nyo yung ginagawa natin ha. Okay? Recap lang ito para hindi kayo focus muna kayo. Huwag kayo magmadali, ano? Okay lang sa akin niya. Ang mahalaga, napapractice kayo. Ang mahirap, hindi kayo nag-aaral. Yun ang problema natin, ha? Okay. Anong susunod? Go back to CorelDRAW, Control V. Yung ating keyboard o face. Ayan, no? Paano? Pwedeng ganyan. Right-click. Face. Wala. May background pa ba? Wala na, oh. Wala na yung background, oh. Kita nyo? Ayun. Nagawa mo yan? Nasa ba yun? Nagawa mo. Sir, paano kung maraming background? Ito. Sige, ganito gawin natin. Ano yung ginawa ho natin? Solid. Ito naman yung how to delete background. Ibig sabihin, maraming kulay. Okay, gawin natin. Drag. Control D. Okay. Then click natin to. Lagyan ko ng background para makasunod tayo. Okay. Kasi ingat kayo sa TikTok ngayon ha. Ingat kayo ha. Pati yung mga Google nyo. Baka yung Google yung Messenger may gumagamit ang iba. Ha? Baka hindi kayo nagpapalit ng password. Twice a month o monthly, magpapalit kayo lagi ng inyong password. Ha? Si Meta, nakikita yung lahat ng galaw natin. Si Meta, kilala niyo si Meta? Ha? Okay. Lalo na mga confidential na word, ingat kayo. Kita niyo yung inalis sa YouTube. Nagbablog siya, may sinabi siya, ako ay may pasabog. Ayun, blackout na siya. Kasi malawak yung pasabog, di ba? Ingat tayo sa mga words. Ano? Okay, dito tayo. Ayan. Punta tayo. Isipin natin, ito yung solid, may background siya ito. Ayan. Kunin natin to, copy. Balik tayo kay Corel. Nasaan na? Nawala na naman si Corel. Ano ba yan? Ito yung mag-ano ako. Nawawala. Wait lang po. So, hihingi ako ng help. Kaninong laptop pwede kong gamitin? Ay, ito na lang. Wait, matatagal na ako dito. Nagmamadali ako. Ayun. Mag-i-schedule ako sa inyo. Halimbawa, family nyo. Family ngayon. Pupunta kayo dito. 3 oras tayo magtuturoan. Kayo lang. Tapos kayong 3, i-schedule ko kayo. Ha? Tapos kayong mag-asawa, i-schedule ko kayo. Kasi kailangan, pag tayo nagtrabaho, sabay-sabay tayo. Punta ako doon, sabay kayo. Hanggat maaari, maayos na yung laptop nyo. Ikaw ma'am, total meron ka na naman dyan, di ba?
O, pwede na. I-schedule ko kayo, ha? Para mabigyan ko kayo ng time. Kasi ako'y natatakot. Kasi magsisimula yung yung mga turo ko. Hindi pwedeng, no? Balikan ko kayo. Kasi alam ko nagpa-practice. O, dito. Nasaan na ba yun? Wait lang po, may problem tong laptop. Alis lang po. Lipat lang po ako. Lilipat lang po ako. Ulit. Okay. Paano mag-alis ng solid background? Yan na. Yun. Medyo mabilis na tayo. Diretso na ho ako, ha. Para magte-take two lang ako. Paano mag-alis ng solid background? Nasaan na ba yun? Ayun. Dito tayo. Ayan, sobra-sobra ulit-ulit na to. Pag hindi nyo pa na-adapt, naku, ewan ko na lang, Ito, click, copy. O sige kayo magsalita, turuan nyo ako. Isa-isa lang, O, ito yung solid background. Okay, number 1, anong gagawin ko? Okay, number 2. Ayan. O, kita nyo? Ganun lang ang proseso. Kaya pag kayo nasa bahay, huwag gano'n, edit bitmap, no? Pag kayo natutulog. Okay. O, number 3, saan ako pupunta? Saan daw pupunta? Okay, toolbox. Ano yung hanapin ko? Yon. I-click, di ba? Click. O, ngayon na susunod. Control. Yes, control. Hold control. O, tapos, ano yung i-click? Ilang beses? Pwedeng dalawa or more. Kasi, click, 1, 2. Ito. Okay. Okay. Ano man, nagkaka-idea yung mga yan dito. Natin. Si Chela lang doon na. Okay, anong gagawin natin? Dadaling ka agad kay Corel? Anong gagawin? Very good. Yun ang gusto ko, may take note eh. Oh, delete. Oh, tapos, ano susunod? Control? Z, undo. Tapos, Back to control C. hindi pa. Control C. Oo. Tapos, go back to Corel Draw. Nandito. Anong tawag dito na mayroong background? JPEG o PNG? Very good. Ay, salamat Lord. Nakakasagot na sila ng maayos. Okay. Anong gagawin ko? Control? Yan ang pag-alis ng solid background. Okay na. Ngayon, paano mag-alis ng background? Ibig sabihin, maraming kulay. Ito ha. Lagyan natin ito. Control D, no? Okay natin to. Okay ha. Palitan natin to. Tanggalin natin itong solid, no? Itong solid. Ayan. Balik tayo dito sa ating props. No. Lang tayo ha. Ito. Sabihin natin ganito katindi ang solid background na aalisan natin. Okay? Then, tingnan lang natin ha. Order to back. Okay. Yan. Lagyan natin dito. Ang tawag po dito guys, mga ma'am, sir, ang daming background, di ba? Ayan ang tawag dyan ay solid background or image background. Paano lulutuin ko ha? Ibig sabihin ko convert ko sa JPEG. Ayan. Naging litrato na siya. Ibig sabihin itong sapatos na nakadikit. Sir, paano po tanggalin yung background? Yung ginawa ko ba dito? Same ba dito? Hindi. Sulat. Number 1, paano mag-alis ng background? Ibig sabihin, maraming kulay. Okay, number 1. Okay, click image. Click. Number 2, go to toolbox. Hanapin si shape tool. Ito ang shape tool. Ayun, Ito yung aking cursor. Ang tawag dito cursor, no? Ayun ang aking shape tool. Nakita nyo? Shape tool. Ayan. Dalawang proseso tayo, ha? Iyan lang muna. Okay. Nandito na tayo, di po ba? Ayan, Nakaklik na, no?
Dito sa lahat ng gilid, may mga gilid, paki-double click ng left mouse, tutok. Okay? Again, lahat ng side, pwede mong itutok yung cursor. Ayan, oh, ayan, dito. Oh, tutok. Itutok natin, then double click ng left mouse. Yon. Nakita nyo? Nawala na yung background doon sa likod, oh. Nakita ho nyo? Lagay natin dito. Ayan, ha? Ayan. Lagay dito sa gilid. Ayan. Then, tutok ulit ng left mouse. Double click. Lagay dito. Ayan. Tapos, dito sa line na ito, di ba? Ito po. Ayan, ha? Pinakikita. Diyan. Tutok ulit ng left mouse. Right click to curve. Bakit? Para ilabas natin yan. Ilalabas. Oh, nakita nyo? Lumabas. Then, ibalik mo para masundan mo yung curve dun sa labas. Then, ito. Adjust mo lang tong arrow na tong konti. Nakita nyo? Ayan, ha? Hindi ko natatapusin lahat, ha? Kasi dalawa na. Saan kayong madadalian? Bibigyan ko. Oh, tutok. Ayan. Sabihin natin ang sapatos hanggang dito lang. Ayan, ha? Labas to. Ayan. Labas natin yan. Para hindi tayo magtagal, ha? Okay lang? So, again, sabihin natin, ito lang yung kinukuha natin, itong sapatos, kasi nabali. Kaya yan yung kinukuha natin. Okay? Again, click ulit sa image. Double click. Okay, double click. Then, balik ulit kayo sa shape tool. Then, yon, kunin natin yan. Ayun, no? Nakita ho nyo, no? Ayan. Yan. Then, dito pwede kayo mag-double click kahit saan side yan. Double click. Ayan na, double click. Ayan na, pinakikita ko. Double click. Tutok ng left mouse. Lagay dito. Kasi kinukuha ko yung lahat ng gilid. Then, tutok dito. Tutok daan. Then, right click po. Right click. Ayan, lakihan ko. Ayan, tutok dito. Right click. Ayan. 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 Wait lang po, Okay. Ando natin. Ayan, tutok natin dito. Ayan, ayaw na, Ayan, to curve, ha? Bakit? Kasi, babalik kayo doon sa line, tutok ulit, ilalabas nyo yan. Para sundan nyo yun, yun yung curve, oh. Nakita nyo? Sumasabay siya. Ayun, kuha ko na yung gilid. O, tapos ganoon din dito, tutok dito ulit. Lagay. O, right click ulit dito, right click. Tutok natin dito, right click. To curve. Lahat puro kaliwa, yung pagra-right, tapos left mouse. Ilabas natin. Then, ayan, no? Nakita ho nyo, no? Then, balik natin. Tingnan natin saan kayo madadalian. Kung ito o itong pangalawang ipakikita ko. Tapos, yan. Double click dito. Yan, double click. Ayan, no? Dito, double click. Then, double click, left mouse. Then, right click to curve. Ayan. Labas. Ayun. Wala na siyang background, di ba? Hindi ko lang tinapat para hindi tayo magtagal. Yun. Ang pag-alis ng solid ng background. Ito solid. Ito ay background. Ito pa isa pang option. Mamili kayo. Saan kayo nadadalian? Dito o itong pangalawa? Again, balik ako dito sa solid. Okay. Ay, ibalik natin yun, ano? Ito. Ikakopy ko lang to. Copy. Then, undo ko lang lahat yan. Undo. Yan. Undo ko lang to. Yan. Undo natin lang to, ha? Yan. Yun. Inando ko, no? Yan. Undo. Okay. Ito yung ginawa natin kanina, oh. Yan, oh. Natanggal na, di ba? Naalis yung background. Po ba? Ito yung pangalawang option. Paano mag-alis ng background? Again, okay, click the image. Another option, ha? Yung record po. Record stop. Ay, oo. Kala ko galit ka, eh. Oo. Sorry, ayan. Ayan. Okay, ito yung pangalawang option sa pag-aalis ng background. Number 1, click the image. Punta tayo sa number 2, punta sa toolbox, hanapin si rectangle. Ito, si rectangle tool. Click. Tapos, drag. Drag natin to. Left mouse, drag. Left mouse. Click left mouse, hold, then drag. Release.
then pick tool. Ulit. Number 1, click the image. Punta sa toolbox. Number 2, hanapin si rectangle. Yan, rectangle. Click. Number 3, click the rectangle. Number 3, click the rectangle ng left mouse, hold, drag, release. Number 3 yan ha. Then, pick tool. Nasundan? Number 4, punta tayo sa menu bar. Ito yung menu bar. Hanapin si object menu. Click ng left mouse. Click convert to curve. Again. Number 2, punta sa toolbox, i-click si rectangle. Number 3, click left mouse, drag, hold, inulit ko lang, ano? Release. Pick tool. Then, susunod, number 4 ba yan? Punta kayo sa object menu. Click, convert to curve. Yan, nakita niyo? Then, next, number 5 ata yan, trace the image. Trace the image. Ibig sabihin, iti-trace na natin. Then, pasok natin yung rectangle sa loob. Yan, nakita niyo, no? Then, apply any color. Again, then apply any color yung outline. Yellow. O any color. Huwag kayong maglalagay ng kulay na dilaw. Dilaw. Hindi natin siguro much better white. Ang lagay natin dito. Punta kayo sa color palette. Click left mouse. Then right click yung white. Right click natin yung white. Balik tayo dito. Ayan. Right click para ayun, nag-right click para makita ko yung white. Dahil sa na double click ko na yan o na convert, iti-trace natin. Okay? Tingnan natin, manood. Ito yung outline, di ba? Yan. Na-convert na natin yan. Lalakihan ko. Yan. Double click the outline. Double click dito. Yun, no? Nakita nyo? Tutok dito sa outline. Left mouse. Double click, lagay dito. Then, tutok sa outline, right click, click to curve. Tutok dito, lagay. Nasundan nyo? Yan ha. Hindi ko natatapusin lahat ha. Kukunin ko lang. Yan. I-try nyo pareho yan ha. Kasi may video naman. Masusundan nyo yan. Tutok sa outline. Ito yung outline na white. Tutok sa outline ng left mouse. Tutok ng left mouse. Right click. Ayan. Lagyan natin, right click to curve. Then, ilagay natin dito. Ayun, nababali. Nakita nyo? Kasi kinukuha ko yung huwis ng sapatos. Hindi ko na tatapusin lahat, konti lang, Sinasagot ko lang yung mga tanong nyo. Okay, balik dito. Lagay dito ulit. Ayun, pantay na, di po ba? Tatapusin ko na. Pagdating dito, tutok dito, double click ng left mouse, nawala. Tutok dito, double click ng left mouse, nawala. Ayun, nakuha ko na. So, paano maaalis ang background? Dahil na-trace ko na after ng tracing, yan hold shift keyboard, yan, naka-hold ako ng keyboard. Then click image background. Ito. Uulitin ko ulit yan mamaya, Release, then click. Yon, ang tawag dito intersect. Click. Tingnan natin kung maaalis na yung background, Tingnan natin. Yan, click natin yung outline. Tingnan natin, nakuha ko ba yung sapatos? Ayun, So, dalawa ang pag-aalis ng background, Ang ginamit kong una, shape tool. Yung pangalawang ang ginamit ko, convert to curve. Kaya dalawa. Malinaw, ate, sa inyo? Ha? Paano po yung natanggal yung outline? Ha? Ano control po yun yung outline? Okay. Ang
Undo. Tingnan nyo ha. Ito. Ito yung outline, di ba? Ito, outline. Click nyo mo lang to. Click, left mouse, delete, keyboard. Ayun lang, ganun lang, no? Papalitan ko yung kulay ito. Convert ko sa black and white. Convert to black and white. Ito. Para makita nyo na may pagbabago o pagpapalit. Ayan, o. Ayun, o. Tingnan mo. Ito color, yung black and white. Nakita nyo, no? Pareho-pareho, o. Di ba? Ayan. Isa yan sa mga very important ng graphic artist, yung pag-aalis ng background at saka ng solid background. So, naituro na, sundan nyo na lang yaang video. Okay? So, tanong pa. Sagutin ko yung mga tanong nyo. Saan kayo nahirapan? Kayo? No? Sa pag-inbox. Ha? Emboss. Paano ina-apply ang emboss? Okay, ang emboss, ina-apply yan sa text, sa shape, sa image, no? Emboss, sa lahat na pala. Okay. Tanong ni ate, paano i-apply ang emboss? Okay, click. Type natin, caps lock, emboss. Hindi natin, emboss. Ayan, emboss. Pick tool. Laging tatandaan, hindi kayo makakagawa ng maayos after typing, after shaping, after coloring, after editing, always pupunta kayo na saan? Pick tool. Then, gamitin ng notes, lakihan. Then, humanap ng magandang font list o style. Ito. Ayan. Okay. Paano i-apply ang emboss? Sulat. How to apply the emboss? Okay. Click the text. Apply any color. Again. How to apply the emboss? Number 1, click the text. Number 2, apply any color. Ayan na. Number 3, punta tayo sa bitmap menu. Ito, bitmap. Go to bitmap menu. Number 3, click. Okay, ha? Then, click convert to bitmap. Nasundan? Nasundan? Hello, nasundan nyo? Click. Uulitin ko. Paano i-apply ang emboss? Click daw ang alin. Tapos, apply any color. Yan. Then, bitmap. Then, very good. Convert. Then next, susunod, si MYK dapat, ganyan dapat, ha? After na bitmap, convert to bitmap, nakaganyan. Then click yes. Okay na? Sige nga, take 2 ulit. Kayo magsalita. Click the text. Click the text. Apply any color. Go to bitmap. Okay. Convert to bitmap. Then, Same way. same YK, very good. Then, okay. Ayan. Ganun lang kadali eh. Magsulat lang kayo eh. Hindi tayo elementary. Oo, diyan nga sila nagugulat eh. Simple lang yung turo, pero pag kayo lang gumawa, ikot na yung nyo, di ba? Ngayon, susunod. Pag na-click na yung CMYK, okay, click edit bitmap. Susunod, click edit bitmap, then wait. Yan. Emboss ate ha. Hintayin natin. Para pakinabangan ko mga hingi tayo ng laptop. Lahat kayo walang laptop. No, di ba? Tingnan ko kung totoo sila. Ako nga, 30,000, no? Nilibre ko kayong lahat. Di ba? Tago niyo yung laptop. O sabihin sira. Okay, di ba? Okay, nandito na tayo. Di ba? Click, edit bitmap, then wait. Nandito na tayo sa photo pane. Pagdating nyo dito, punta tayo sa effects menu. Effects menu. Okay, point texture. Punta sa effects menu, point texture, hanapin si plastic. Then, tingnan ang result. Click. Plastic? Plastic pa. Again, pagdating nyo dito, punta sa effects menu, point texture, click plastic. Then, see the result. Ayan, tingnan natin. Nagbago. Ayan o. Nag-alsa ba siya? Nakita nyo?
Opo. Itong mga nandito, pinipindot ko, slider yan. No? Oo, kinakalibrate. Ibig sabihin, inaayos nyo kung saan kayo komportable. Ay, hindi maganda. Adjust ko to. Yan, adjust natin to. Ay, nawala yung emboss. Ay, dito lalang balik ko. Yun. Sir, maliban sa point texture ng plastic, meron pang iba? Ha? Meron pa pong ibang texture yun, maliban sa plastic. Meron. Meron May pakikita ko. Wait. No? Pagagandahin natin yan. Okay. Yan, ano? Yan, nakita nyo? Eh, sir, gusto kong palitan ng color. Color. Punta kayo dito. Oh. Yan. Tingnan natin ito. Anong kulay kaya lalabas? Ayan na. Magpapalit yan lahat yan. Okay natin siya. Ayan na. Teka, nagre-read ha. O sige, mamaya muna. Dito. Di ba na-emboss na? Klaro? Punta tayo sa plastic. Point. Punta tayo sa effects menu. Point. Plastic. Then click. Wala tayo. Okay. Wala. Punta tayo sa effects. Hanapin si texture. Then click plastic. Ito lumabas. Di po ba? Then close. Close natin yan. Close natin. Then yes. Then go back to Corel. Tingnan ng resulta. Naka-emboss. Ayun. Ganun lang. Gagawin natin. Magtuturo ako. Susulat nyo. Then kayo magkocommand. Pag nasundan ko, nakasunod kayo. Okay. Sige. Tanong. Sige. Magde-demo na ako ulit. Para doon sa inyong. Doon pa rin tayo sa logo poster. Sana naman sa next week wala na ako. Mag-move on na tayo sa mobile application na tayo. Okay. Sige, magsabi pa kayo. Anong problema? Sir, yung yung di ba po yung sa poster, Oh. ano ba po yung may mga lagpas siya, paano po siya i-trim? Ay, may mga puti. Opo, halimbawa po, di ba ito na po yung poster? Pero tapos na. Opo, pero meron siyang mga lagpas. Existing. Opo, existing. Okay, ganito yan. Pakita ko sa inyo. Punta tayo dito, ha? May pakikita ko sa inyo. Ay, ito. Balik tayo dito, ha? Balik tayo. Saan tayo babalik? Ito na lang. Punta tayo dito. Control C. Balik ako sa Corel. Control V. Okay, tanggalin natin to. Tanggalin natin to. Ang tanong ni sister, paano daw tatanggalin yung mga puti kasi may ano. Pag tayo gagawa, ganito ang gawin natin. Sikapin walang nakausli. No? Walang ano ba ibang word doon? Nakausli. Ano bang other word? Lagpas. Ika nga. Yan. Anong nangyayari ho kasi ganito? Di ba? Kailangan na ma-export natin ito lang, di ba? Kasi di mo nakita, may lumagpas. Yan ha, ganyan ha. Lalagyan ko ng out, ano to, no? Ng shadow. Tingnan natin ha. Pakita ko kayo ha. May pakikita ko sa inyo. Yan ang shadow. Ayun o, shadow. Nakita nyo? Nakita po nyo. Pero, pag ito nilagay mo dito, hindi mo makikita. Ayun o, may shadow ha. Hindi nyo napapansin yan. Pag yan, in-export natin yan, may exist ka, sister. Okay, Control E, export. Tingnan natin kung merong exist. Okay. Yan, then JPEG. Lagyan natin JPEG or PNG, JPEG. Then, picture. Ayan. Export lang natin. Tingnan natin. Dapat, ayan, dito pa lang sa export, makikita mo na kung may excess ka. Huwag mo nang ituloy. Ayun o. May puti o. Ito, may puti o. Nakita nyo? Nakita po nyo? Cancel mo yan. Paano gagawin sir? Gusto ko may ganyan. O, gawin mo, click the image. Punta ka sa crop tool. Ito yung crop tool. Then, drag. Bitaw. Lagay. Ito yung nodes. Di ba? Nodes. Ito yung nodes. Oh. Ito yung node. Tutok. Ilagay mo dito. Wag dito. Wag dito. Wag dyan. Dito. Then, double click. Ayan. Click again. Ulit-ulit. Ayan. Hindi nakuha, no? Double click ulit dito. Ayan, no? Lakihan natin. Ayan. Ito yan, no? Ito yan. Okay. Ayan. Tutok nyo. Pag okay na, double click nyo dito.
Yan. Wait ha. Ayan. Okay. Kasi hindi nakukuha. Bakit hindi siya nakakrap? Kasi dalawa siyang image. Isang image, isang shadow. So, i-break natin. Break. Control K. Break. Paghihiwalay yung image sa shadow. Control K. Break. Ayan o. Tingnan nyo. Nag-break na ba? Magbe-break ko yan, ano? Ayan o. Object. Then, break. Maiiwan yung shadow. Nakita nyo? Ayan. Pag nag-break na yan, tsaka mo siya ipasok. Kasi hindi mo nakikita. Ayan, no? Ito, ipasok mo ngayon itong ito, yon. Hanggang sa mawala yung puti. Ganyan na nangyayari, sister. O, halimbawa, may excess na may puti. Lagyan natin ng puti. O, ito ang isang option na kailangan lahat ng gilid walang matatapon sa labas. Klaro? Then, tsaka nyo i-drag. Drag all, control E, export. Sinasagot lang natin yung problema ng sister, ano? Export. Ayan. Ayan. Nakita nyo? Hello. Nakita nyo walang puti sa gilid? Di ba? Okay natin yan. Ito yung isa pang option. Lagyan natin ng may sa gilid. Yan. Yon, no? Nakita nyo, ha? Export natin to. Export. Control E. Yan. Then, number 2, pinakikita ko yung comparison kung paano isosolve yung problema. Kasi sa assessment, bawal yung may puti. Kailangan lahat solid yung gilid. Okay? Yan. Tingnan natin. Ayun, no? Halimbawa, ganyan yung nagawa mo. Hindi mo napansin may puti. Nandyan na yan, di ba? Okay. Ang gawin natin, ito. Close ko muna to. Close. Okay. Inimis lang nyo muna yung Corel. Close. Okay. Wait lang po. Okay. Nakikita ho nyo to, ito. Ito yung photo pane, no? Buksan nyo yan. Open the photo pane. Then, close. Yan. Yung ginagamit natin sa editing, Corel Draw. Sa pag-i-edit ang image, Corel Photo Pane. Okay, dito tayo. Close natin yan. Punta tayo sa File. Ito, File, yung Open. Click the Open folder. Hanapin natin kung saan nakasave. Ito. Click. Tapos, shift ko to. So, dalawa. Ayan, pakikita ko yun. Ito yung merong white. Okay? Ito naman yung perfect. Nakita nyo? Kita po nyo? Okay. Paano magiging perfect ito? Kasi may lagpas. Simple lang ho. Punta kayo sa crop tool. Ito yung crop tool. Position dito sa labas. Dito. Yan. Ito, nakita nyo, no? Okay. Pasok. Hanggang sa ipantay nyo yung gilid. Yan. Then, double click yung left mouse. Wala na, solid na. Tapos na, ganoon lang kadali. Then, close. Close natin. Yes, save. Ito na yung final output niya. Wala nang lagpas. Okay po? Kasi sa exam nyo, dapat walang lagpas. Ha? Na-solve, ate? Talong pa, dali. Magbigay kayo ng schedule kung kailan ko kayo tuturuan. Please, kasi marami na akong tuturuan, wala na akong panahon. Halimbawa, kayong pamilya, punta kayo dito kay ma'am, magtuturo ako. Kung hindi, sabay-sabay na rin kayo. Pero mas better, separate muna kayo para hindi magulo. Focus kayo, magdala kayo ng laptop, susunod kayo sa akin hanggang sa masundan nyo na ako. Magbigay kayo ng schedule, ma'am. Huwag kayo munang gi-give up hanggat hindi pa kayo nakakahawak ha. Pero pag naumpisa, ma'am, kayo din ha. Mamaya pag natapos, mag-isip kayo. Kasi holiday ang 21, 22. Ay, may pasok din 22, di ba? Monday walang pasok Monday, 20, ano yun? Kung holiday yun. Hindi, holiday 21, Miyerkules 21, 22, 23, 24, 25. 26, Monday,
walang pasok. Holiday talaga yun, no? Heroes Day. Oh. Mag-set kayo ng oras. Ha? Ayan na, ako na ang nagbibigay sa inyo ng schedule. Okay, sige, tanong pa ho. Tanong. Para makapag-demo na ako. Lahat masagasaan, ma'am. Tanong. Sir, kayong dalawa. Yung sa bilog, sir. Ano yun? Yung nakaraan, paano siya i-picture tapos may bilog sa ano, sa gitna. Ay, yung image. Yung kinalit, sir, daw Yung yung ina. image. Yung sa poster, sir, di ba, may bilog kayong nilagay dito sa Okay, sige. Bilog. Diyan po ako nahirapan. Hindi kayo nahirapan. Dami mo kasing gagawin bilog pa. Oo. Okay, dito tayo. Bilog. Okay. Halimbawa, sige, punta tayo dito. Balik tayo dito. Sabihin natin para tayong lab radio, no? Sinasagot yung mga tanong. Punta tayo dito. Desktop. Shoes. Okay. Alam niyo, pinaka very important yung yung intersect. Dito tayo. Yan, ito. Ayan. Ayan, no? Ayan. Sa lahat ng software, gusto kong gamitin ang intersect. How to apply the intersect? Number 1. Paano i-apply ang intersect? Number 1. Gusto kong kunin to. Ito. Itong sapatos. Pwedeng gamitin ang circle. Iba pa yung, ano ba yung tinutukoy mo yung text circle? Text circle, hindi ito. Picture po. Picture. Galit pa, no? Okay. Punta tayo sa halimbawa, ito yung gusto ni ma'am. Pwedeng circle, pwede yung mismong hugis ng object. Halimbawa, circle. Pwedeng square. Lahat ng shape pwede mong gamitin. Halimbawa, circle. Ito, circle, nakita niyo, circle po. Yan, kapalan natin para masundan. Sundan. Lagyan natin yellow. Yan, yellow. Nakita niyo? Circle. Then, create. Para makuha mo ito lang kasi ayaw mo itong dito sa kabila Kunin mo ito. Yan. Pag okay na meron kayong circle, no? May circle line na kayo, drag all. Again, create circle. Ito yung circle. Ulitin ko punta kayo dito. Punta sa circle, then create circle. Ito na. Then, punta kayo dito sa labas, outside. Drawing page, drag all, then intersect. Yun si intersect nakita niyo Ayan. Then, click the outline circle. Then, kunin mo to. Ayun na yung circle. Ayun nakuha ko na. Dalawa yan. Nakita niyo? Kaya pag ito nilagyan ko ng effect, pag ito ginawa ko ng black and white, gawin natin black and white to, gray. Yun kita niyo. Yung gilid black and white pero yung loob colored. Nakita nyo? Ayan. Ayun nakita niyo yung comparison Control Z. Ayun. Okay? Klaro? Lahat ng Google same process. Halimbawa, sir, gusto ko kunin yung sapatos lang, hindi circle. Same process. Punta kayo dito sa tinatawag na pen tool. Ito yung pen tool. Punta kayo sa toolbox. Pen tool. Ito. Pen tool, nasan ba yan? Kasi ang alam nyo, mas gusto ko, pag ako nagtuturo, demo, nood kayo, pagkatapos sabay-sabay tayo sa laptop. Yun ang maganda Kaya hanggat maaari may laptop. Ngayon sa inyo naman, kung wala pa, yan mo nang gamitin. Pagdating magturoon kayo doon, ganun ang solusyon. Kung ito ay makaka-order na, mas better, ha? Okay. Sir, gusto ko yung sapatos lang ang kunin ko, ayaw ko nito. Ito lang ang gusto ko, ito. Get nyo? Ito lang, ito yung boots na ito. Punta tayo sa toolbox. Paano natin kukunin nyo lang yung subject na gusto nyo lang? Pen tool. Ayan Hindi ko natatapusin na konti lang click left mouse. Ayun Kita nyo? Click nyo to.
click, ayan, ganyan, no? Click, click, yan. Click niya yan. Click. Hindi ko na tatapusin lahat, ha, para mabilis lang ho tayo, no? Ayan. Ayan. Halimbawa, ganyan lang ang kailangan. Ayun. Nakuha ko na. Then, double click sa loob. Right click. Double click sa loob ng outline. Ito yung outline na lagyan ko ng puti, ng yellow. Yellow. Ayan. Para makita nyo, no? Dito sa loob, hindi dito sa loob ng ito, loob. Labas. Dito kayo magdo-double click. Then, outline. Tutok sa outline. Right click. Then, click left mouse. Ayan, no? Para makuha ko yung hugis ng sapatos. Ganun din. Click. Right click ulit ito. Tutok. Right click. Then, hanggang sa makuha mo na yan. Halimbawa, nakuha ko na yan. No? Again, pagkatapos nyo mag-trace, drag all, then intersect. Yan. Halimbawa, imagine natin nakuha ko yung lahat ng sapatos, hindi ko lang tinuloy para hindi siya magtagal. Yan. Ito na yun, no? O, nakuha ko na yung sapatos. Nakita ho nyo? Yan. Diyan lang kayo. Okay po? O, next, ano pa? Kung wala na, magde-demo na ako. Magde-demo na ho ako. Sino wala pang Corel sa laptop? O, ngayon, sige, break lang muna tayo ng mga 5 minutes. Okay, mamaya tuloy-tuloy na ako kung pwede. Installan ko na yan. Dali, para sabay-sabay. Okay, sir. Okay. Ha? Bevel. Paano i-apply ang bevel? Number 1, mag-type ng text. Ang bevel ay ina-apply sa text. Okay, ulit. Paano gawin ang bevel? Ang bevel ay tinatawag na 3D. No? 3D. Ibig sabihin may halong isometric. Saan ina-apply? Sa text, sa shape. Text, shape. So, dalawa lang. Okay, dito tayo sa text. Paano i-apply ang bevel? Number 1, type text. Type ko bevel. Ito si bevel. Yan, bevel. No? Ano natin ka? Yan yung spelling ng bevel. Okay? Number 1, type text. Number 2, apply font list. Ito, style. Apply style. Ito, yung style. Yan, style. Okay? Number 1, type. Number 2, apply style o font list, no? Yung arte. Number 3, apply any color. Like this, cyan. Klaro? Klaro, ha? Okay. Paano pala mag-type? Teka muna. Pupunta sa text. Okay. Bakit di? Sir, paano mag-type? Wala nang problema sa type. Alam naman na, no? Ha? Okay. Pang number tayo. Number 4. Number 4, click the text. Tapos ulit. Kayo magko-command. Click the text. Number 5, punta tayo sa tinatawag na bitmaps menu. Ito, punta sa bitmaps menu. Click left mouse. Yan. Punta sa bitmap menu, click. Yan, no? Click left mouse, then hanapin si mode. Punta sa bitmap menu, point mode. Ito yung mode. Wait lang, ha? Bitmap. Wala. Tapos mo. Ay, battery. Ano ba? Babat na. Pinag-aaralan. Okay na ba? Okay na? Siras, pasensya na. Okay. Okay, balik na tayo. Tuloy-tuloy na ito. Wala nang commercial. Tuloy para matapos na ako. Ito, mamaya na ito. Mamaya na. Okay, dito tayo. Wait, ah. Andiyan ba yung bag?
Okay, balik tayo ulit. Pakiulit yung command ko sa Bebel. Number 1, type text. Tapos, tapos, Apply any color. tapos, Click the text. Go to big. click, Go to Bitmap. bitmap. Click left mouse. Okay. Click the left mouse. Take 2. Lahat nagkakamali, ah? Okay. Doon tayo sa click the text, 'di ba? May kulay na, may style na. Ngayon dito tayo pupunta sa ano, Big Mac. imbis na bitmap, effects menu. Sorry po. Ano po? Imbis na bitmap menu, effects menu. Okay na po? Paki-cross. Then, Okay, go to effects menu. Ito yung effects menu, point or click. Go to effects menu, click bevel. Ito bevel na nakasulat, nakita nyo? Ayan o, bevel. O, click. Yan. So, yan. Then, adjust natin yung kanyang mga adjustment. Ito to, adjustment yan. Yan. Tingnan natin anong itsura niyan. Yan, bevel na yan. Yan, yan. Pag na-adjust nyo na yan, click apply. No? Click apply. Ayan. Ayan o. Nagkaroon ng ano o. Ayan o. Parang 3D o. Nakita nyo? Ayan. Ulit. Kayo ulit ha. Kayo magsabi sa akin. Ganun tayong magturo. Okay? O. Last. Bebel. Anong una? Type text. Type text. Tapos? Any color, any color. Okay. Ito na. Apply natin ulit na any color. Yan. Tapos? Click Click the text. text. Punta sa effect mode menu. Effect menu. Okay. Click the bevel. Okay. Then adjust yung slider ha. Pag-adjust ng slider, apply. No? Ayan. Ayun na yung bevel. Ayun no. Ayan no. Parang merong isometric. Okay? Klaro? Malinaw ha? O next effect. Hindi na ako magre-record kasi na po meron naman pala dito courtesy by ano yan. Okay, next. Ano susunod? Hello, dali. Susunod na effects. Emboss. Okay, emboss. Sa emboss, type the text. Number 2, apply font list or style. Number 2. Number 3, okay, style ah. Style. Teka. Okay. Number 3. Type the text, apply the color, then apply the style. Number 4 na tayo, di ba? 3 pa lang, 3 pa lang. 3. Okay. Click the text. Number 3, click the text. Number 4, click bitmaps menu. Ito, bitmaps menu. Click bitmaps menu. Click convert to bitmap. Klaro? Click, then click OK. Ayan ha. O, kayo ulit. Sige. Ngayon na ako magturo para masundan nyo. Okay. Emboss. O, number 1. Style Type text. text. Okay. Apply text. O, tapos. Click the text. Okay. Click the bitmap. Okay, itong bitmap. I-click ang. Convert. Tapos. Click okay. Ayan. Ayan ha. Emboss. Puta, hindi pa kayo pumasan yan. Ewan ko na lang. Okay. Next. Sulat. Susunod na kayo na mag-numbering ha. Next. Pag sinabi ko next, number 4 o number 5, hindi ko alam. Then click edit bitmap. Then wait. Edit bitmap. Then wait. Kasi para makagawa kayo. O, eto na. Okay, next. Number. Okay. Go to effects menu. Next number ha. Go to effects menu. Then, ibig sabihin magaruktong then, point texture, click plastic. Oh, kayo. Sige. Kayo, mag-command sa akin. Go to effects menu, Okay. then point text. Uy, stop. Bakit nungu kayo? No. Bakit nungu kayo? Hindi na. Ulit naman, pakilinaw nyo.
Kung kayo ang trainer ko, baksak ako. Point, texture. Parang di kayo antukin. Okay, punta tayo. Go to, che. Okay, go to. Oh, Texture. oh. Plastic set. Ayan. Plastic effect. Oh, nakita nyo, no? Ayan, oh. Then, calibrate the slider. Oh, susunod. Then, calibrate the slider. Then, tingnan ng result. Ayan, oh. Nagbabago-bago siya. Habang ginagalaw mo to, nagbabago yung kanyang style ng emboss. Ayan. Emboss yan, ha? Okay. Pag okay na, calibrate, then, click okay. Then, close. Punta kayo sa bitmap CMYK. Ito, bitmap CMYK. Close nyo itong S. Close. Yes. Okay? Okay, nakalibrate ko na. Saan ako pupunta? Big Mac. Okay, then, Close. close. Then, Save. yes. No, yes. Yes. Then, go back to Corel Draw. Then, tingnan ng resulta. O, yan, emboss. Klaro, ha? Himay na himay yan. Okay, next effects. Dali, ho. Outer glow. Outer glow. Outer glow. Okay. Hindi ko na sasabihin yung ano, ha. Type text, alam nyo na yan, di ba? Okay. Pag sinabi ko, click the object, meaning, pwede siyang shape, pwede siyang text, ha? Hindi ko na sasabihin, type ulit. Tama na yung 2 beses, ha? Okay. Sa pag-apply ng outer glow, Outer glow. ang outer glow pwede siyang maging neon, no? Neon light. Okay, paano? Okay? Ganito tayo, ha. Lagyan ko to muna ng background. Okay, number 1, how to apply the outer glow o neon. Number 1, okay? Okay? Maglagay ng background. Apply background. Black. Paano? Ang pag-a-apply ng background, punta tayo sa number 1. Number 1, punta sa toolbox, go to toolbox, double click ng left mouse ang rectangle. Ayan, ang double click. Then apply black color. Ayun, black color. Again, paano pag-a-apply ng outer glow? Number 1, punta sa toolbox, double click ang rectangle. Yan, then apply. Any background. Yan. Okay na po? Hindi ko na sinabi to, ha. Next, pag may kulay na, type the text or insert image or insert shape. Alin ba sa tatlo? Pero dito tayo. Text. Uulitin ko, ha. Ulitin ko para klaro. Kasi hindi ko nababalik. Para makapagsimula na kasi kayo, no? Malinis. Saan daw ako pupunta? Toolbox, then double click, then apply Any background. any color. Pwede, ha? Okay. Then type kayo. Type kayo, insert kayo, o create kayo. Type, shape. Halimbawa, nag-type ako ng bevel. Ito. Okay na, klaro, ha? Klaro na. Next, click the shape or text or image. Alin man sa tatlo, i-click nyo yan. Ito. Kasi, ang ginamit ko, text. Click the text. Sunod, next, kayo na mag-navigate. Go to toolbox. Hanapin si drop shadow. Ito, drop shadow. Punta sa toolbox, hanapin si drop shadow. Click ng left mouse. Yan, click. Okay? Pagka-click nyo yan, punta kayo sa itaas sa gawing kaliwa. Pagka-click nyo ng drop shadow, punta kayo sa gawing kaliwa sa itaas. Hanapin si preset. Ayan, si preset. Click left mouse yung arrow down. Click. Yung preset, yung arrow down. Then, i-click ang large glow. Okay? Pagka-click nyo yan, punta kayo sa tinatawag na shadow color. Pagka-click ng preset, yung large glow, punta daw sa shadow color, then select any color. For example, this one, yellow. Yan, yan. Nakita nyo? Pag nakapili kayo ng kulay, punta kayo dito sa
shadow feathering. Ito, shadow feathering. Punta kayo dyan, then click left mouse hold, then drag to the left. Hinaan. Para maging outer glow yan. Ayan, nakita nyo? Oh, palitan natin ng any color kasi nagtatalo yung kulay. Ito siguro ilagay natin para lumutang. Yan. O, pwede natin gawing puti ito. O, white. Ayan, no? Yung afterglow, no? Yan yun, ha? Okay, nakita ho nyo? O, sige, kayo ang magturo sa akin. Okay, yan. O, tick that text. Saan ako pupunta? O, toolbox. Then, hanapin si... Hindi na double, meron na tayo. Tick the text. Mag-a-apply na tayo ng afterglow. O, tapos, punta sa Toolbox. toolbox. Hanapin si... Find drop shadow. Okay. Click left mouse. Then, Find present click. Ayan, Okay. left mouse. okay. Tapos large glow. Overspeeding ka naman ang bilis mo. Dahan-dahan lang. Hindi, ipapatara lang ako. Kasi ang mga estudyante ka lang live ka magturo. Okay. Hindi, tama. Very good. Okay. Nakakatakot ka magturo. Hindi, biro. Okay, tama. Tapos, drop shadow. Saan pupunta sa preset? Tapos, click. Left mouse. Okay. Preset. Click. Arrow down. Then, Large glow. okay. Then, kung saan ako pupunta? Sa Shadow color. Tekno, punta kayo sa shadow color, then select any color. Punta kayo. O, ito, pinili ko. Tapos, ano susunod? Shadow feathering. Click left mouse yung shadow feathering. Click left mouse, then hold, drag to the left. Para hinaan. Pagkatapos niyan, susunod niyan, punta naman kayo sa tinatawag na feathering direction. Click nyo yung left mouse. Ito, click left mouse. Feathering direction, click ang left mouse, then click outside. Para tumapang yung outer glow. Ayan o, tingnan nyo. Tumapang. No? Yan. feathering direction to. Oo. Yan, ganyan. Then, Left mouse din yun, sir, no? left. Yan o. Outer glow, no? Then, calibrate nyo ulit yung feathering. Yan. Liliit yan, no? Pwede mong tapang. Ayan, matapang. Yan ang pag-a-apply ng outer glow o neon light, no? So, yan po yan, ano? Tingnan natin ang kulay. Tingnan natin ang letter. Ayan, no? Yan po, yan ang outer glow o neon light. Next, effects. Pen tool. Si pen tool, magandang pang-trace ng image. Okay? Di ba magdidilitan ng solid background? Ang ginagamit pala sa pagdidelete ng solid background ay pen tool ang gamit. Take note, ang pandelete o ang tools na gagamitin sa pandelete ng background ay pen tool. Anong gamit ng pen tool? Pan-trace. Okay. Pakikitaan ko kayo. Number 1, paano gamitin si pen tool? Okay. Okay, dito tayo. Ito yung car. Kukunin natin yung car, ha? O, tingin, ha? Tingin po mabuti. Paano gamitin si pen tool? Dito tayo sa maganda. Tingin ko maganda-ganda. Ito na lang. Ito. Ito yung car, ha? O, right click. Punta ako sa Google, right click. Copy natin to. Then balik kay Corel. Then right click, paste. Okay. Okay, ano daw ang gagamitin natin para ma-delete ang background? Anong tools? Pen tool. How to apply the pen tool? Number 1, click the image. Number 2, go to toolbox. Punta tayo sa toolbox. Then, i-click si pen tool. Ito si pen tool. Click pen tool. Ano number na tayo? 3? Sa number 3, trace. Trace the image. Iti-trace na natin yung image.
Paano? Huwag kayong gagawang ganyan. Ilapit nyo, may zoom. Ayan, ganyan, no? Okay, tingin, ha? Hindi ko natatapusin lahat, ha? Doon lang sa start, para hindi tayo magtagal. Okay. Halimbawa, kukunin ko lang ito. Kunyari, ito lang. Para hindi tayo magtagal. Yan lang, ha? Yan. Okay? Click pen tool. Click the image. Go to toolbar. Click pen tool. Tama? Yes. Then, Trace like. trace. Ito, ha? Paano mag-trace? Ito yung pen tool ko. Okay, ha? Yan, yung pen tool ko. Click mo ito. Ayan, click. Kahit dito, i-click natin yan dito. Click. One click lang, ha? Click. Yan. Click lang. One click. Angat. Move. Punta dito. Click. Yan, ha? Nakita nyo? Ayan. Pixelated lang ito nakuha ko. Click. Lahat yan, i-click natin yan. Click. Yan. Pero pag gumawa kayo sa bahay, huwag niyo na sasay. Click. Ako. Kuhain kayo ng asawa nyo. Ingay-ingay mo. Ayan, ha? Click. Click natin dito. Ayan, ha? Yan, no? Nakita nyo, no? I-click pa rin dito. Click. I-trace natin yan. Click. Yan. Click natin dito. Click. Yan. Dito, click na natin. Ngayon, pag natapos kayo mag-trace, connect. No, i-connect nyo yan kung saan kayo nag-start. No, connect. Kung saan kayo i-connect na natin yan. After tracing, di ba? Trace. I-trace daw yung image. Then, after tracing, apply any color. Yung inyong outline. Yan, yellow. Kasi hindi natin makita, di po ba? Yan, yellow. Yan, yellow. Okay. Apply any color, yung outline din. Final trace. Kanina nag-trace tayo, ngayon final trace. Paano? Double click inside the outline. Ito, outline to, di ba? Ito, outline po yan no? Outline. Again, after the trace, apply final trace. Double click inside the trace. Ito. Double click. Dito kayo magdo-double click. Then, start. Final trace. Right. Tutok dito sa outline. Point the outline. Right click. Then click curve. Ayan, no? Kaysa mo dalhin yan. Susunod yan. Kamukha nito. Ito, pag gano'n, no? Kita ho nyo, ha? Right click the outline. Curve. Ayan, no? Ayan, no? Tingnan nyo. Yun. Nakuha nyo, no? Pag gano'n na, ganun din dito. Again, paulit-ulit lang. Point the outline, right click, then click left mouse yung curve. Ayan. Klaro yan. Ako, kung salat lang tinuturo, kayo ang valedictorian ko. O baka naman balik-balik. Biro lang, ha? Okay. Again, tutok dito sa outline, right click, curve. Paulit-ulit lang, di ba? Right click, curve. Circle, half circle kasi yung tire, no? Yung gulong. Makikita nyo, may bungi, ano? Then, double click nyo to, ito. Para, pag ganun siya, di ba? Parang puso, Kailangan pag ganun. Para mawala yung parang puso, ito. Ayan, no? Ito. Double click yan. Tutok ng left mouse. Double click. Ayan. Nakita nyo? Ayan, ha? Ayan. Ito, right click. Ayan. Tutok dito, right click. Curve. Then, ganun din. Tapos na. Ayan ang role ni pen tool. Para makuha mo yung image, para maalis ang background, after the final trace, drag all. Drag all. Then, punta kayo sa click, intersect. After the final trace, drag all. Then, click o go to intersect, click ng left mouse. Yun, tapos na. Next, delete outline. Ito yung outline natin, di ba? Delete. Ayan, delete. Delete yung image background. Delete. Ayun, nakuha ko na yung car. Ayun na yung car. Nakita nyo? Malaking bagay ba yung pen tool? Malaking bagay yan. Kasi si pen tool, siya yung nagbibigay ng quality yung lahat ng side. Hindi pixelated. Kaya pag yan na i-print nyo sa tarpaulin, quality. Yan po,
tandaan nyo, kung sa 10% tinuturo ko, wala pang 1%. Point pa lang. Hindi pa yan, nahirapan na kayo, hindi pa yan. Kaya kailangan kayo mahirapan pag hindi kayo na-practice. Okay po, next, effects. Ano, ulitin ko? Hindi na. Hindi na, ha? Buti naman. Ano po? Circle text. Ano susunod na effect? Circle text po. Circle text. Okay. How to apply the circle text? Number 1, apply circle. Number 1, apply perfect circle. Mamaya gumawa kayo, imbes na circle, naging oval, naging egg. Ang pinag-aaralan natin, perfect circle. Paano? Number 1, paano gumawa ng circle text? Number 1, punta sa toolbox, i-click ang ellipse. Wala kayong makikitang circle dito, kundi ellipse, ha? Click the ellipse. Number 1, go to toolbox, then click ellipse. Ito. Yan. Then position inside the drawing page. Position. Then hold control. Hold control. Click left mouse, then drag outside. Ayan ang outside. Ito yung inside. Again. Again. Number 1, go to toolbar, click circle. Position. Number 2, position inside the drawing page. Position inside the drawing page. Number 3, hold control. Click left mouse, then drag outside. Release. Ayan ang perfect circle. Paano sir, kung di ko pinindot yung hold control? Ito mangyayari, na-oval. Nakita nyo? Kahit anong gawin ko, sumusunod. Pero pag ako naka-hold ng control, kahit anong gawin ko, perfect yan, ayaw maging oval, ayaw. Nakita nyo? Ayan, ha? Okay, next. After create circle, perfect circle, type. Halimbawa, University of the Philippines since 1905. University. Tama ba? Laki natin. Okay, caps lock. University of the Philippines. Yan. Kailangan marunong kayong gumawa niyan. Okay, since 1905. Halimbawa lang ha, since. Okay. Again, after mag-create kayo ng perfect circle, type. Kapag 2 words, apply break, artistic, o control K. Again, kapag 2 word yan, i-break natin. Ang gamit, control K, break. Yan. Okay? Next, apply font list. Drag all. Ulitin ko ulit ha. After na apply ang perfect circle, type kayo. Then after ng type, break. Tama? Break. After ng break, drag all, apply style o font list. Ayan. Ayan. Nasundan? Ano po yung break, sir? Break. Control. Control K. Ibig sabihin ng break, kinakalag o pinagse-separate yung 2 word. Okay, then na-break na, di ba? Break. Okay. Then drag all. Then, susunod dyan, enlarge natin. Enlarge. Yan. Gamit ang node. Enlarge natin yan. Node. Ito yung node. Enlarge natin. Enough. Sir, anong sukat yan? Wala. Basta ikaw, nasa sa iyo yan. Kasi mayroong text na buo, mayroong half. Di ba may mga ganon? Ito ha. Tingin. Okay, apply any color. Halimbawa, red. Paano maging maroon to? Maroon. Saan ako pupunta para makalibrate ko yung red? Di ba, red ito? Ang kulay ng PUP o ng UP ay maroon ng color. Red to. Saan ako pupunta para ma-adjust ko yung kulay? Sino ba yung nagtanong? Si ma'am.
Ako. Yung nasa gilid. Yun. Biro lang ha. Pag kayo mag-a-adjust ng kulay, di ba matapang, tatapangan nyo, hihinaan nyo. Saan ako pupunta? Kailangan nakadrag yung text, yung shape. Punta kayo dito sa ibaba. Ayan, no? Yan. Wala kayong makikita. Pag wala pa yan, itong cross na ito, pakiclick ng left mouse. Yan. I-click nyo lahat ito. Click. Yan. Ganyan yung ginawa mo, sister, di ba? Yan. Yan. Again, pag wala, hindi nyo makita to, may cross dito, click the cross, then i-click lahat ang nandito. Pag na-click na yan, balik ulit kayo. Ulitin ko, drag the text, punta kayo sa toolbar, i-click ang cross, ito yung cross, then i-click ang lahat nandito, click, ayan o, click. Halimbawa wala, click. Pag na-click nyo yan, balik ulit kayo dito, hindi na sa cross, kundi doon sa double arrow, ito. Kanina wala ito, di po ba? Click, then i-click ang edit fill tool. Ayun, para maging maroon, calibrate the color. Ayun, naging maroon na? Naging maroon? Ayan. Okay. Kailangan ng graphic artist marunong magtimpla. Lalo na kapag may hinihingi ang customer. Yan ang gusto ko eh. Yan ang gusto kong kulay sa gagawin mong stage eh. Paano ang gagawin yun? Pupunta ka doon. Diba? Paano? Paano ganun, sir? Ito ang gusto niya. Good kasi ng customer ko eh. Pakikitaan ko kayo. Pag kayo ay mag-design na. Magpapapintura. Ito ang gusto niyang kulay. Anong kulay ito? Hindi palo sa hangin. Ang isang graphic artist hindi manghuhula. Hindi bato-bato sa langit, no? Ang tamaan ay wag magagalit. Alright, click. Simple lang. Paano ko makukuha ang kulay nito na i-spray doon sa sasakyan? Karamihan, pag tayo nagpapagawa ng bahay, pupunta sa hardware, magmi-mix, di ba? Magmi-mix ng kulay. Dito, hindi na. Ito, para makuha nyo yan, click the image, drag nyo, ilagay nyo dito. Ito, tinuturo ko. Yan, lagay. Okay. Yan na lahat ng kulay niya. Okay, ha? Okay, balik tayo sa text. Okay na, no? May kulay na. Yung text, ilagay sa ibabaw ng circle. Again, after apply the color, put the text, ayan, no? Lagay nyo yan yung text na yan sa ibabaw ng circle. 1905 to, 1905. Okay? Nasa ibabaw na yung text sa circle. Once na ilagay nyo na sa ibabaw sa circle, yung text sa circle, drag all. Ito, drag all. After ng drag all, punta sa text menu. Ito yung text menu. I-click ang text menu, then click fit text to path. Okay, kayo nga. After ng text na ilagay sa ibabaw, anong gagawin ko? Drag. Tapos, punta ng ayan, punta daw sa text menu, then click. Saan ka pupunta? Fit text. Fit. Yan, fit. Text to path. Pag na-click na, automatic mag-create ng circle yan, no? Umikot na. Sir, nakadikit yung text dun sa outline circle. I-click mo lang ito, kapatid. Ito, yung distance, lumalayo. Yan. Okay? Ayan. Pwede i-rotate? Pwede. Yan. Nagro-rotate yan, ano? Ayan. Okay? Ngayon, ito, paano naman ilalagay ito? Dapat dito ang basa niyan, di ba? Paikot yan dapat. Ang gawin natin, okay. After apply the fit text to path, click the circle text. Sulat ha. Click the circle text. Control K. After the apply the circle text, click, no? After the
apply the circle text, click again, then Control K, break. Ayan, break. Ibig sabihin kinalag. Ayan, oh, nakalag. Nakita nyo? Okay. After na may apply nyo yung click text to fact, break. Itong text na ito, click the text, copy, delete. Copy, delete. Ulitin natin ha, mamaya. Okay na? Ngayon, yung since 1905, yun din ulit ang gagawin natin. Same process. O, ikuman nyo ako. O, ay, dito yung text. Anong susunod? Okay, drag all. Drag all. Then, Text menu. text menu, then, ayan na. Umikot na. Ah. Okay, very good. Next. Pagkatapos niyan, dahil ilalagay sa ibaba, ibang proseso to sa nauna. Bakit? After na ma-apply nyo yung text to path, punta kayo dito sa mirror. Ito, mirror. Click the mirror. Then, move outside. Ito, move outside. Yan, o. Nag-move. Okay? Then, apply upper ruler guide. Up and down circle. Apply the ruler guide. Ito yung ruler guide. O, tutok dito. Apply natin yung button, yung itaas. Then, upper ruler guide, ilagay sa ilalim. Ayan. After nyan, drag all. Then, gamitin si node. Apply the center nodes upper. Ito yung center nodes upper. Click the node, hold, then drag pababa. Yung ilalim naman, click node, drag pataas. Saan ko ilalagay itong pag ganon? Saan ko ilalagay? Ito, di ba? Nakikita yung ginagalaw ko? May paikot na oval. Saan ko ilalagay yan? Dito sa ruler guide, di ba? Kaya naglagay ako ng ruler guide eh. Ayan. Umikot na ba? Then, copy ko yung kaninang inalis ko. Tapos, ayun, paikot na yan. Eh, gusto mong lakihan to, pwede yan. Adjust mo lang itong text, no? Lalaki yan, no? Lalaki yan kung anong gusto mo, no? Kung anong text. Basta lalaki yan, ano? Ayun, bahala ka na maglaki. Okay, klaro? Sige, ha? Klaro na po? Wala na sumagot. Sir, ano yung apply sa center bago niya i-mirror? Okay. Ano po yung? Uulitin ko ulit. Yun lang. Ulit natin. Hindi, okay na. Walang problema. Pero doon sa pangalawa, ha? Pangalawa yung una nakuha nyo. Yung Sa baba. pang-ikot na lang. Okay, again. Again. O, kayo mag-command sa akin kung tama yung take note nyo. Very important, ano? Ayan. Okay, ito yung, saan ko ilalagay ito? Okay. Paglagay sa ibabaw, sa button, then, Drag. tapos, Apply ruler guide. Apply ruler guide. pwede rin yun. In-advance mo ko. Dapat apply text muna, di ba? Pwede rin yun. Oo, walang problema. Kahit ano yung mauna doon, okay lang. Dahil sa gusto mong ma-apply, gawin natin. Apply ruler guide. Ayan. Baka kasi maggagaliiti dyan. Ayan. Umiikot lang siya, umiikot lang. Galing itong batang to eh. Ayan. Ikot din ang grade niyan. Di ba 96? Ikaw 69. Biro lang ha. Okay, ayan na. Anong susunod? Drag? Ayun. Ngayon, pagkatapos niyan, anong gagawin? Apply the center. Di ba? Text. Ito yung, okay, in-apply ng apply. Anong gagawin? Di ba, drag all? O, saan ako pupunta? Mirror. Ano? Ba't ako mag-mirror? Di ba? Wala pa yung text to pati. I-text to pat na muna. Sana maulit-ulit. Pwede, biro lang. Okay, de. Focus kayo, focus. Text, circle, drag all.
Huwag muna kayo magmi-mirror. Ayan. Drag, tandaan, apply nyo muna yung fit text to path. Tsaka kayo mag-mirror. Okay. Then, ilabas. Doon, labas natin yan. Ayun, oh, ilabas natin yan. Ayan, labas natin. Diyan pa lang, i-apply yung ruler guide. Nauna na. Pwede rin. O, yan, o. Okay, dahil na may upper ruler guide, gamitin si nodes. Ito, yung nodes. O, yan. No, ipantay doon sa ruler guide. Ayun, umiikot na yung text, ano? O, enough. No. Ayun. Ha? Hindi ko na uulitin. Sobra na kayo. No. Next. Next. Dali. Namla. Page curve. Okay. Sa page curve, okay. Tandaan nyo, makinig po. Itong tinuturo ko sa inyo, guidelines nyo lang yan. Gateway nyo lang yan para kayo ay makagawa ng poster, tarpaulin, lahat ng klase ng mga advertising material, diyan magsisimula. Okay, oh. Page curve. Saan ina-apply si page curve? Okay, sa shape at saka sa image. O, tingin. Page curve. Sir, namlock mo na po. Ha? Number 6. Namlock. Ay, hindi pa yan. Hindi pa page curve. May nauna pa? Opo, sir. Ano lang iba, sir? Hindi, meron. Namlock pa, sir. Yung kanina lang po na binanggit, sir. Namlock pa. Next ano? Yung wala lang, Pero sir, di ba yung pinakano po? Isa lang naman nagtuturo, di ba? Dalawang sagot. Meron din Iba yung Ay, biro lang ha. Pinatatawa ka. Sa inyo yun? Yung kanina po, yung text to path. Ano susunod sa text? Diyan, ang susunod. Page curve ba? Yes or no? walo yung pang-8 and transparency. Para may angulo dito, no? Ikaw, anong susunod doon sa page curve? Space curve, sir? Ano? Capsule. Tapos Tama? Tama siya? Fractal po. Fractal, tapos big neck. Oh, Transparency lang. Atlas transparent. Patingnan yung notes doon. Gugulan ako sa inyo. Hindi, sir. Ito po kasi yung kanina na binigay mo na. Sige. Sige, Horado. Yung kanina po, yung kanina. Oo, sige. Pakinggan ko. Yung bevel po, tapos yung emboss, neon yung outer glow, tapos blend tool, circle text, tapos yung fit text path. Page curl na po ngayon. Tapos Ayun, tama. May katwiran. Okay, dito na. How to apply the page curve. Page curve tayo. Page curl. Okay, dito tayo sa page curve ha. Madali lang to. Guys, iyan lang ang practicing nyo. Malayo na mararating nyo. Di ba Caloocan? Di ba? Caloocan to? Kaya po. Okay, paste natin. Hindi ko lang sinisiris ang ano nyo kasi natutulala kasi kayo eh. Okay, number 1. How to apply the page curve. Makinig na ho. How to apply the page curve. Number 1, insert image. Then click. Number 1, how to apply the page curve. Insert image, then click. Number 2, click edit bitmap. Number 2, click edit bitmap, then wait. Wait natin yan. Number 3, click Corel Photo Paint. Number 3, click Corel Photo Paint icon. Ito yung icon ha, kulay pula ha. Take note, ang kulay ng Corel Photo Paint icon. O, click natin yan. Yan. Then, adjust. Large. Lakihan natin yan. Okay na? Balik tayo ulit. O, ano daw number 1? Click image. Click image. Okay, paluloko ako dito. Okay, dali lang. O, click the image, then, go to bitmap. Edit click. okay, very good. Then, pagkatapos yan, saan pupunta? Sa photo paint. Okay, nandito na tayo sa photo paint. Corel Photo Paint. Okay, go to effects menu.
go to effects menu, click point 3D effects. Again, go to effects menu, point 3D effects. Then click page curve. Ito si page curve, oh. Ayan. O, ano itsura ba niyan? Ayun si page curve. Ito, nakita nyo, oh. Yan, ayan, page curve. Ayan, oh, nakita nyo. Pwede nyo palitan ng kulay. Kung yellow to, edi lagay natin yellow gold dito. O, yellow gold. Ayun, no? Tapos itong feeling yung natuklap, pwede nyo palitan, no? O, gusto nyo gawing any color yan o kahit black. Ayan, no? Nakita nyo? Yan ang page curve. Then, calibrate the slider. Ito, calibrate. Ayun, lumiit. O. Kita ho nyo? Ayan, no? Ganyan po ang page curve. Yan lang ang gamitin nyo sa inyong mga poster, logo. Marami na po kayo magagawa. Ha? Yan. Tapos ikot nyo lang yan. O, ikot sa inyong gustong direction yung page curve. Umiikot po lang yun siya. Pag okay na, click OK. Pasulat. Then close. Click OK, then close. Ano yung i-click? Yung bitmap RGB. Ito yung X. Close. Then yes. Final. Go back to Corel. Tingnan ng result. Ayun ang page curve. Okay? Okay. Sige, kayo. I-command nyo ako. Hindi ako magsasalita. Susundan ko kayo. Sige. Insert image. Go to Click bitmap. the image. Click Corel to pin. Ano yung i-click? Corel dito, Photo paint. yung ano. Oh, okay. Ito na. Then, nasa photo paint na ako. Anong susunod? Effects menu po. Effects. Okay. Click 3D effects. Page curve. Page curve. Yun. Adjust. Calibrate. Bahala na kayo dyan, ha? Okay na, ha? Okay na. Tapos, final na. Anong susunod ko, final na. Gagawin ko, close. Tapos, Yes. then, Go back to Corel. ayun. Gagawa na kayo. Okay, dali para matapos tayo. Next. Transparency. Next, ano. Okay. Tool. Alam nyo, Crop tool. para kayo pumasa sa TESDA, applyan nyo ng transparency tool. Bakit? Tingnan nyo. Napakaganda nito. Lalo na itong tinuturo ko, i-apply nyo lahat sa poster. Di ba gumawa ko dito poster? May emboss, may crop tool, may shadow, may outer glow, may transparency, etc. etc. Di ba? Gumaganda ngayon yung iyong project. Okay, tingin. Transparency tool. Ina-apply yan sa lahat. Image, shape, text, lahat na logo. Oh, transparency tool. Crop tool. Crop tool. Crop tool muna. Crop tool. Sige. Si crop tool, lahat ng tinuturo ko sa inyo, very important tools para kayo ay pumasa. Hindi lahat ng trainer na nagtuturo, alam nyo na, hindi ko lang babanggitin, hindi lahat kayo, naku po, kayo yung last na barako. Kayo na lang ang aking pag-asa ng bayan. Tandaan, lahat ng tinuruan ko, lahat pasa. Okay, ha? Okay. Crop tool. Paano gamitin ng crop tool? Tingnan nyo. Pwede daw sa text. Number 1, sa text. A-applyan ko ng dalawa lang to. Text muna ako. Okay, crop tool. Ayan, crop tool. Tingnan nyo, ha? Crop tool. Ayan, crop tool. Gawin natin capital. Text, change case, then uppercase. Ayan. Tingin na, how to apply the crop tool. Number 1. Click the text. Number 2, Control C, copy. Number 3, Control B, paste. Number 4, apply any color. Ito, any color. Anong number na? 5. Number 5, go to toolbox. Number 5, go to toolbox, click crop tool. Ayan, hanapin si crop tool. Nasaan? Ayun, kasama ng pen tool. Ay, hindi. Ayun, nandito. Go to
toolbox, then hanapin si crop tool nandito. 1, 2, 3, kasama ng eraser tool, yun yung crop tool. Okay? Pagka-click ng crop tool, position. Okay. Target the area. Tatarget kayo kung anong area ang gusto niyo i-crop. Example, this one. Oh, na-crop ako ha, tingin. Crop. Release. Gusto ko i-rotate. Click ulit. Ayun, lumabas. Again. Ayan, no? Oh, click. Ayun, nagiging rotate to, no? Ayan. Ayun, no? Nagiging rotate. Bakit? Ganyan ang gagawin ko. Oh, yan. Crop tool yan, ha? Sample yan. Kapag na-position ko na doon sa target area, yun ang gusto kong kunin. Target area yung center. Ayan, no? Yung white. Ibig sabihin, ito yung makakat ko, yung white. Itong madilim, hindi. Oh, nandito na. Kapag nakuha mo yung target area, position, double click inside the crop tool. Double click inside. Di kayo dito mag-double click dito. O double click. Kita nyo ang result. Nakita nyo? Yan ang crop tool. O, crop tool. Sir, pag sa labas, Sa labas, wala. hindi po mag-proceed. Okay, again. Isa pa. Apply ako. No? Click ko to. Tingnan nyo, magdadalawang kulay yan. Crop tool. Apply ulit. Oh, bahala kayo kung ito lang gusto mo. Ito, bahala kayo. Ano? So, ayan, position. Click ko to. Ito lang gusto ko. Kahit ito lang gusto ko. Ayan. Then double click. Ayan. Ayan. Diba? So, malaking bagay. Ito ang nakaka-amaze dito. No? Uba ako dito ha. Tingin po kayo. Hindi lang sa text, pati sa email. Kuha tayo ng sasakyan. PNG na lang. Car, PNG. Para hindi na tayo magtagal. Tingin po ha. Very important ng crop tool. Okay? Dito tayo. Right click natin to. Then save image as. Okay, yun o. PNG o. Ibig sabihin PNG, walang background. Balik ako sa folder, punta ako sa download. Ito yung car. Nasa yung car? Where's the car? Car. Okay. Ayan. Click. Huwag nyo muna sulat ha. Balik ako dito. Again, how to apply the merong image. Alisin ko solid background. Ito oh. Ayan. Saan ako pupunta? Magic. Hold control. Click lang ito. Click. Ayan. Click. Ayan. Click. Click. Naalis ko lang ito, click. Ayan, click oh. Copy. O, dito na tayo. Again, how to apply the crop tool. Ito. Ayan. Tingin po Ayan. Okay. Again. Dito tayo ha. May pakikita lang ako sa inyo. Okay. Kanina, ito yung in-apply natin crop tool. Pwede ba sa image? Ito yung image, di po ba? Again, click the image. Kanina, click the text. Di po pa? O, anong susunod doon? Click the text, then Control C, copy, tapos Control V. Ctrl B. Then, ang susunod, nakopy ko na. Apply on the color. O, again, next. After nyon, toolbox. okay. O. Ito hindi text, image. Okay? Ulitin ko ha. How to apply the crop tool sa image. How to apply the crop tool sa text. Ito yung kanina. Image tayo. How to apply the crop tool image. Number 1, click the image. Ctrl C, Ctrl B. Next. Okay? Apply crop tool. Punta tayo sa crop tool. Position. Get the target area. Okay. Ayan. Target area, no? Tingnan yung hole nyo, ha? Then, click ko to. Rotate. Ayan. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Half lang ito, half. Halimbawa lang ho ito, ha? Hindi naman ho ito, yan. Ayan. Okay na, no? Dahil kinapi-paste ko yan, double click inside the crop tool. After the target area, ibig sabihin, nakaposition na yung crop tool. Double click inside the crop tool. Double click. Ayan. Tingnan natin kung nawala. Ayan o, nawala. Nakita nyo, dalawa.
Okay. Kapag after the crop tool, the image, apply any color. Apply any color. Saan tayo pupunta para ma-apply any color? Go to Color palette. Effects menu, Next menu. point adjust, click color balance. Again, go to effects menu, point adjust, color balance. Ayan o, tingnan nyo. No? Tingnan natin ano mangyayari sa kulay. Nagpapalit yan, ano? Nagpapalit yan. Nagpapalit yan. Ayan, no? Napapalit siya, no? Nag-green. Okay, hindi naman, ganito na lang. Ito yung red. Ito yung buo. Yan na lang ang palitan natin ng black and white. Bitmap, convert, grayscale, meaning black and white yung grayscale. Ayan. Ayan, oh. Dalawang kulay. Oh. Nakita ho nyo? Yung nagagamit ng crop tool. Nakita ho nyo, no? Malaking bagay. Malaking bagay ba yung crop tool sa paggawa ng inyo? Opo. Tandaan nyo po, itong tinuturo ko sa inyo, tiyak papasa kayo. Tiyak hindi kayo babaksak ni asasyo. Bakit? Kasi sa panahon ng exam nyo, nandun kami. Wala lang kami sa loob nyo. Nandun kami, nagbabantay kami. Bakit po? Pagkatapos ng assessment, huwag naman loobin isa sa inyo magre-retake. Idedepensa namin kayo. Halimbawa, si Sir, no? Halimbawa lang, hindi mo pinasa yung COC1 logo. Logo lang ha. Magre-retake ka. Mag-uusap kami ng assessor to trainer. Ako yung trainer nyo. Sir, bakit pong bumaksak? Ipaliliwanag yan. Kung ganun ang trainer nyo, idedepensa kayo. No? Kasi maraming bumabaksak. Una, sayang yung bayad nyo. Magbabayad kasi kayo doon, 950. Kayo ang magbabayad. Doon mismo sa training center ng TESDA. No ha? Pero loobin, kung matapos to, siguro October, nandiyan yung training school. Kung di na kayo doon na kayo sa training school. Pero may padadala kaming taga-TESDA. Paliliwanag yon. Kasi may mga lokong trainer na may personal. Kahit alam ng marunong ka, ibabaksak kami, ganon. Para yung mga nag-a-upload, ano? O, yun, ganon, no? Sa tingin ko naman, kayang-kaya nyo yun. Sir, nasagot ko naman eh. Bakit ako bumaksak? Yun, kailangan explain nyo ng assessor. Ha? So, nakita nyo yung ganda? Nagagamit ba yung crop tool? Ayan ha? Ulitin ko pa? Hindi na. Hindi na ha? O, next. Dali, para matay pa tayo. Tara, ano? Ano na, o? Tama ba to? Alas 4? Mali. 5:18. O, mga 5:30 pa lang. O, sige, Dave, bilisan na natin. Double. Dali ha? Big net. Si big net ina-apply yan sa mga shape at saka sa image. How to apply the big net? Bilisan na natin. Double click. Kasi nakatingin ako dito, alas 4. Wala pa naman. Okay. Ayan, ito ang big net. Saan daw ina-apply? Sa image at saka sa shape, no? Ayan. Big net. Apply tayo dito, ha? Ayan. Dito na lang tayo. Ayan, yung grandpa, tsaka no. Sample lang yan, ha? Baka pag-uwi nyo, gagawin nyo, kikis din kayo, ha? Okay, dito tayo. How to apply the big net? Number 1, click the image. How to apply the big net? Click the image. Click edit bitmap. Click edit bitmap. Then wait. Okay. So, lumabas na yung Corel Photo Paint. Next, susunod, kayo na mag-number, click effects menu. Point creative, then click big net. Again, go to effects menu, point creative, click big net. Ayun si big net, oh. Nakita nyo? Ayan. Then apply any color. Ayan. Other, pwede kayo kung ano yung motif ng kasal mo, yun ang hingin mo. Di ba sa kasal may mga motif na kulay? Yan. Ayan. Yan mga kulay. Kung anong gusto mong mga kulay doon sa ginagawa mo. Then, apply the effect, adjust, pwedeng circle, pwedeng rectangle, pwedeng square. Ayan, oh, gawin na natin circle o oval. Then, apply any color. Yon. Then, adjust itong offset. Yon. Offset. Yon. Then, yung fade,
Ayan. Yan. Nakita nyo, lumilinaw, no? Yan yung BigNet. Kadalasan ginagamit yan sa mga magazine, ano? Pag okay na kayo, deserve na kayo, okay, click, then close. Punta kayo sa bitmap. Ito, yung bitmap, click X, then yes. Then go back to Corel. Tingnan natin yung result. O, yan na. Okay po, copy ko lang ito. Then, before, after. O, yan ang BigNet. Okay po, klaro? O, next, dili. Para eksakto, 5:30. Transparency, ito yung sinasabi ko. Transparency. Click. Ginagamit ang transparency sa image, sa text, sa lahat. Pero, sasampulan ko muna kayo sa text at sa text. Okay? Colorado. Ayan. Applyan natin yan. Sa lahat yan, pero dalawa lang ang gagamitin ko po. No? Transparency, ha? Okay. Ready? Get set, go na tayo. Okay. How to apply the transparency sa image? Click the image, number 1. Number 2, Control C, Control V. Then, position, click the upper. Position, click the upper node. Ito yung upper node center. Ha? Ito yung upper node center. Click left mouse, hold and drag pababa. Release, bitawan. Okay. Na-apply nyo na ho yan. After mo niya, punta kayo sa tinatawag na toolbox. Click ang transparency. Ayun. Yun yung transparency tool. Click the transparency. Click the second image. Ito yung second image, no? Click the second image. Click nyo yan. Click left mouse, then drag pababa. Release. Click the square white. Ito, i-click nyo na yung white square. Ito, no? Ayan yung white square, no? Click, left mouse, drag, pataas. Ayun yung transparency, no? Tingnan natin dito. Paano yung itsura niya? Maglalagay ako ng background muna para lumutang. Ayun, no? Yun yung transparency, no? Ayan, no? Transparency. I-calibrate nyo itong slider para lalong mawala. Klaro ho? Yan ang transparency, oh. Parang may salamin sa ibaba o flooring. Ang tawag dyan, madaling salita, reflection. So, pwede kaya dito sa Colorado, sa text? Sige, lagay natin. Lagay natin dito. Guys, yung tinuro kong effect, yan lang ang gamitin dyan. Ako, marami na kayong magagawa. Oh. Practice lang ho. Mahirap ninyo sinubok. Halimbawa ito, black. How to apply the transparency sa text. Kanina, image. Click the text. Control C, Control V. Then apply any color. Ayan. Pag apply ng any color, go to toolbox. Hanapin si transparency. Then click text body. Ito yung body. Ito yung text. Ito yung body. Click left mouse, hold. Any direction. Any direction. Kahit sa udalin yan, no? Pwede mong laruin. Ayan, no? Paglalaro. Yan. Yan ang transparency. Pwede mong laruin yan, no? Yan. Ayun. Baba mo ito. Ayan. Okay? Ayan. Taas mo to. Ayun. Yan ang nagagawa ng transparency tool. Pwede applyan any color? Pwede. O, yan. Yan ang transparency tool. Nakita ho niyo yun? Ha? Sumasabay naman itong lamok na ito. Porket at tuturo ko, di ko ginagano. Tatlo na. Wala na. Tapos na. Wala na. Ay, salamat Lord. So, okay ha? Sana naman wag po masayang yung pagod ko. Sir, tutong pamilya kayo, mag-aral ka rin sa yung NC3. Ha? Pag hindi ka na ko. Sir. Saan pala pag nga-suspect ka? Pero ano ba yan? Di ba yung sinasabi mo? Para si Bignet. Yung kumbaga yung mga assessor ba yung papa niya rin, pag sinabi niyang mukha yung transparency ganyan. No. Mali. Project tayo sa No. Tama yung tanong mo, no? Iko-correct ko lang si Sir, ha?
Pag sinabi na accessory, ang gagawin natin shoes, di ba shoes? Logo, Okay. parang logo lang. COC1 ano? Logo. Logo. Gawa ka muna ng logo. Ang gagawin nyo kasi sa assessment, ganito. Magbibigay ng bond paper si assessor. Halimbawa ito, bond paper. Sige sir, okay, thank you. Blankong bond paper. Okay, trainees, gumawa kayo ng dalawang logo kung anong yung company name nyo. Guhitan sa gitna yung bond paper. Halimbawa, shoes. Ang gawin ko, Tiffany shoes. Yan, Tiffany. Lagyan ng slogan. Fit your desire. Yan. Lagay. Isang logo. Ganyan lang. Kahit ganyan lang sulat. Lagay ka na naman dito, Tiffany. Pero ibang style naman yon, Tiffany. Yan. Tapos, fit your desire. Yan. Yan. Halimbawa lang ha. Hindi kayo pwede mag-install hanggat walang logo. Dadali mo yung kay assessor, titignan ni assessor. Ito gusto ko, letter A, letter B. Gusto ko letter A. Halika dito, Brad. No? Bakit ito ginawa mong logo? Paliliwanag nyo. Kasi sir, madali pong matandaan po ito. Kaya yan gusto ko. Okay, fine, go. Doon na kayo pwedeng gumawa ng logo. Okay? Pagdating na naman sa poster, dadrop na naman kayo. Lagay kayo ito yung poster. Lagay mo yung logo dito, lagay mo yung mga ilang product, dito yung detail, para i-draw yung sketch. Kasi nagsisimula ang lahat ng bagay sa sketch. Tama? Yan, drawing na kayo. Dadalhin mo na mo, o bakit? Ganito yung poster mo, sir, kasi ganito po logo. Nag-invite po tayo ng ating mga customer. Dapat ganito. Ikaw bahala. Ganun, very good. Start. Madaling salita, lahat ng galaw niyo sa COC 1.5, hindi muna kayo gagalaw hanggat may approval. Walang approval si assessor. Number 3, mobile application. Magbibigay ng blankong 5 template ng cellphone. Natandaan nyo? Yan. Dito, magkikreate kayo ng design kung paano o-order ang customer nyo ng sapatos. Create, sign up. Pag nag-sign up kayo, sign in, then order. Yan. Sunod na yun. So ngayon, ang tinuturo ko muna sa inyo, logo, poster, para hindi kayo mabigatan. Sa ganun po yun, ha? Okay, ha? Para ano? Pero kayo mag-alala, sobra-sobra itong tinuturo ko sa inyo. Hindi siya limited, unlimited tong mga effects. Tingnan nyo yung GC nyo, ang dami nyo, ano? O, madali na yung aralin. Tama yun sir, yung tanong mo. Pero sir, yung kanina yung sinabi mong clue na ano, na pag ito ginamit yung mga kapasa, ibig sabihin, parang mas maganda, mas ma-apply namin. O kailangan ba talaga i-apply lahat ng ano? Hindi naman Mas minsan better. magagamit sir, di ba? Hindi, mas better. Alam nila, malalaman nila yun. Oo, lalo na kasi, Pero wow. sabihin yun sa rin mga kadalasang Oo. Kasi kapag ikaw graphic artist, huwag kang gumawa ng simple. Yung mga Bakit? gawaw ka. Kailangan creative ka. Bakit ito lang ano mo, design mo. Wala man lamang ako makitang emboss, outer glow, walang craft. Yung lahat na ng tinuro ko, pwede ko i-apply sa poster? Pwede naman. Pwede! Basta't maayos lang. Maayos lang po, pwede po yan. Kaya nga bago tayo magtapos, pakita ko sa inyo, ito yung resulta ng mga pumasa na. Pwede kayo bumisita sa website natin. At natin to, gawa ng isang bata. Ayan na naman ako. I-type ko dito, J-Design. Yan, J-Design. Kasi pinagagawa ko dito, J-Design. May shoes, may donut, may perfume. Pagkatapos nyan, booth window display na parang architect kayo. Ayan. Yan o. Yan. Ayan. Ito yung gawa ni Casey. Logo, furniture yung in-exam nila eh. Logo, poster, mobile application, both window display at saka showroom. Product packaging. Yun yung showroom ni Casey oh. Yan. Nakita po nyo? Pero, tuturuan ko muna